Okay mga ka-trigger, at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At ngayon ay bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan. Ang bibigyan natin ng ng kasagutan ay tanong ni Berhel Flores. Sabi niya, dapat po ba malambot ang recoil spring ng 45 caliber? Matigas ang mainspring. Ilang pounds po ba ang kumbi? Ibig sabihin combination. Thanks po sa sagot. Ibig sabihin yung combination ng recoil spring at mainspring, ano ang combination niyan? Titingnan natin kung may combination yan. Okay, so ang isa pang natin bibigyan ay mula din sa katanungan ni magka-relevant ito. Liam Gutierrez, sabi niya ni Liam Gutierrez ay, Sir, ano pong gagawin ko matigas ikasa yung caliber 40 ko? Okay. Ano naman ito? Caliber 40. Matigas naman ikasa. So pareho lang ito ang problema nito. Okay, bago natin sagutin niya, mga matitigas na kasa na yan, dapat bang magpalambot ng spring o anong dapat spring? Okay, so bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil nakakatulong naman kayo para madagdagan ang ating subscribers. At maraming salamat lalo tigito sa mga hindi nag-i-skip ng ads dahil nakakatulong naman kayo dun sa ating revenues dahil ang YouTube channel natin ay tinutulong natin sa ating mga estudyante. May 6 tayong tinutulungan na ating mga beneficiaries na 6 na bata na anak ng mga single parent. Tinutulungan natin sa pag-aaral na kaya yung kita ng ating YouTube channel ay para sa kanila. Kaya maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. At maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Mag-message po kayo dyan kung kayo ay may papaabot na tulong sa ating mga beneficiaries para kayo ma-recognize at mas pasalamatan ng ating YouTube channel. Kaya nga maraming salamat kay Sir Noli Peace America, bagaman ayaw nyo ipabanggit ang iyong tunay na pangalan. Kay tuwan-tuwa yung mga bata, yung ating mga beneficiary na pinadalhan mo ng aginaldo, maagang papasko dahil sila ay may nagamit sa kanilang mga Christmas party. Okay, kaya nag-message sa akin yung aking anak kung anong gagawin sa pinadala mong pera. Sabi ko, bigyan mo ng tigit-tigit 1,000 aginaldo yan mula kay Sir Pisa Noli America. Tuwan-tuwa yung mga bata kaya nakatanggap sila ng aginaldo sa iyo na tigit-tigit 1,000 mula sa iyo at sabi ko doon yung sobra ay idadagdag natin sa kanilang mga allowance kasi mga kailangan din nila mga pambaon. Okay, at maraming salamat sa iyo Sir Noli. Pagpalain ka ng ating Panginoon, bigyan ka ng marami pang pagpapala, mabuting kalusugan, 10 ng iyong buong pamilya. At sana marami pang kagaya mo para mas marami pa tayong mga batang matulungan. Okay? So maraming salamat sa inyo lahat. At matigas daw ikasa. Okay, yung isa naman ay parang pareho din. Ano ang unahin natin ito? Ano po ba ang dapat lambot ng recoil spring ng 45 caliber? Ito marami ko ng beses itong pinaulit-ulit. Ang recoil spring ng 45 caliber, ang standard niyan ay 16 pounds talaga yung standard niyan. Yung mga gumagamit ng mga yung mga bala na mula sa yung nabibili ninyo ng mga metal jacket, factory load ang tawag diyan. So, 16 pounds talaga yan. Pero may gumagamit dahil natitigasan pa, ay 14 pounds. Pero wag nang mas malambot sa 14 pounds kasi bubugbugin naman ang inyong baril niyan. Okay, may mabibili kayong spring na hanggang 5, may 18 pounds at may 20 pounds. Yan yung mga gumagamit naman ng mga plus P plus na bala at saka yung P plus 20 pounds. Yung P plus P ay 18 pounds. So yan, depende kasi yan sa lakas ng bala. Check natin to kung may bala. Okay, so yan. At kasi pagka sobrang malambot ang inyong recoil spring, ito yung recoil spring ninyo, ang mangyayari niyan ay itong
slide ninyo at itong inyong frame ay magsasalpukan, magbabanggaan yan. Kaya may mapapakinggan kayong tunog na, yung tunog na yun. So, kaya dapat may shock buff yung inyong mga guide rod para hindi masyado makontrol yung salpukan ng slide at saka frame. So, yan. Pag sobrang malambot kasi ito, ay mararamdaman ninyo yung parang kinakarate kayo dito. Yung lakas ng ano dito. At saka malakas ang recoil niyan. Masyadong malakas ang recoil nga. Kasi nga, yung blue back nito malakas din. Yung blue back niya pag ganun. So, kaya ang spring, ang recoil spring ay tinutuno hindi dito sa ano. Hindi yan tinutuno dito sa mainspring. Ito ay tinutuno sa lakas ng bala. Ngayon, kung mga minor load naman ang inyong mga baril, ang mga bala na ginagamit, so hindi magsacycle yan. Hindi aabot do sa extract ejector yung inyong bala. Babalik ka kaagad yan. Kaya iba, sabi nagmamalfunction, hindi lumalabas yung bala. So ganun yan. Dahil mahina naman yung bala, malakas naman yung firing spring. Yung kanyang mainspring. So, ganun ang nangyayari dyan. So, ang tama talaga dyan ay 16 pounds ang standard. Para kontroladong naka-tune up yan doon sa factory load na bala. Ngayon, bakit may mabibili ka na 14 pounds, may mabibili ka na 12 pounds, at meron pang 10. Ngayon, yung iba ay nilalagyan ng compensator. Pag nilagyan ng compensator, basag na yung blowback nito. So mahina na yung kanyang sipa ng kanyang slide, mahina ang sipa. So kinakailangan magaan ang medyo magaan ang kanyang spring para mag-cycle. Yung iba naman ginagawa naman na modified, binubutasan yung kanyang 40 yung barrel. Nilagyan dito ng at mga may butas yung minsan sa tagiliran pa. Yun, mas mahina ang sipa ng nun kasi bawas na yung kanyang blowback nun. Pinapahina yung recoil. So, ang ginagawa naman nila dyan, yun nga, ang gusto nila malambot ikasa. So, ang ginagawa naman nila dyan, ay pinahinaan din ng nilalagyan ng 12 pounds, ganyan. So, kung ang mga baril ninyo ay 9mm, ay 12 pounds dapat lang ang inyong standard ng inyong recoil spring. Okay, so yan, depende yan sa 45 naman, 16 pounds. So, yan ang recoil spring ay tinutuno sa lakas ng bala. Hindi tinutuno dito sa lakas ng mainspring o ng hammer spring. So, yan. Tanong naman. Mahirap daw ikasa yung kanyang baril. Okay, so, halimbawa na at ang iyong mainspring ay kasi yan ay caliber 40, ang mo dyan ay mga 14 pounds. Okay. Huwag nang bababa sa 14 pounds. At ang maximum niyan ay 16 pounds na rin. 16 pounds na rin yan. So, huwag mo nang pababayin sa kasi malakas din ang 40 caliber. So, ang isang nagpapatigas ikasa, sabihin ko na sa inyo, hindi lang mainspring. Hindi lang recoil spring. Kasi ang mas matigas itong mainspring. Mas matigas ito kasi ito yung nagpapapalo sa hammer para iputok ng firing pin yung kanyang primer. So, pagka nakaganyan ang baril niyo, naka-hammer daw na ganyan. Pag ikinasa ninyo yan, matigas yan ikasa. Bakit? Itinutulak ito nitong slide tinutulak yan So mahirap ikasa. Subukan ninyong subukan ninyong ikak. Yan, ikak ninyong ganyan. Kaya nga may serration yan dyan para ikak. Malambot ikasa yan. Malambot ikasa. Kasi nga nawala na yung 25 pounds, nabawasan ng 25 pounds.
25 pounds plus yung ano, yung ito 16 pounds o di nasa 41 pounds. Okay? So ano, na lalakas yung kanyang ano, lalakas yung hatak mo dito para itumba ito. So anong ginagawa ng ibang mga shooter para lumambot yan? Ito ay pinapalitan ng 18 pounds para medyo lumambot na yung ano, malambot na. Siyempre, pag malambot na ito, malambot nang itulak yan ng ano. Kasi pag nakaganyan yan, mahirap ikasa yan eh. Mahirap ano. Kaya yung mga recoil spring na mga ano ay hindi dapat pinalalambot na sobra. Pag pinalambot ninyo na sobra yan, para akala ninyo ang nagpapalambot lang ng pagkasa ay ano, ay itong recoil spring. Hindi lang yan. Ito talaga ang nagpapatigas diyan. Itong pagtulak dito. Kasi pag yan ay nakalapat na ganyan, ay matigas talaga yan. Kinakailangan itumba niya. Kumbaga itinutulak pa niya plus yung ano dito. So kaya ito ay pinapalitan ng 18 pounds. Pero hanggang 18 pounds lang kasi baka hindi na pumutok. Okay. So pag nagpalit naman ng 18 pounds, nagpapalit naman sila ng extended firing pin. Kasi nga mahina na yung ano, mahina na itong kanilang mainspring, extended firing pin na para makasiguradong pumutok. So yun naman ang ano, kasi baka mag-misfire naman. Yun ang mga ano diyan, ang mga ginagawa. Yun ang pagtutuno. Yun ang tinatawag na pagtutuno. Pero hindi itong dalawa na ito ang itinutuno. Ito ay itinutuno sa lakas ng bala. Ay baka magpalit ka dito ng 12 pounds o 14 pounds. Ang bala mo naman ay malakas. Di sisirain naman yung iyong baril. So ito palagi ko itong sinasabi sa aking mga video. Ang dami ko ng video nito. Pero doon sa mga bago natin na hindi pa naman napapanood yung mga lumang video. Kaya napipilitan akong ulit-ulitin ito para mano. So ayan ang ano. So kung nahihirapan kang ikasa at yung mainspring mo ay ano, bago mo ikasa, itumba mo na muna itong ano. Itumba mo na muna itong hammer. Ikak mo na. Saka mo ngayon siya ikasa. Malambot na ikasa yan. So ayan. Ang isa pang nagpapalambot ng pagkasa dyan, itong makikita ninyo ito. Kung ito'y kantuhan, i-rounded ninyo ito. Ito yung ano niya, tawag dito. Ito ay firing pin retainer. Ito yan Kasi yan yung nagtutulak sa hammer. Kinakailangan medyo kantuhan yan ito ay may tapyas na ganyan. May tapyas yan. Okay, so yan ang isa pa na pinapalis ito. Pinapakintab ito, pinapalis. Yan yung kanyang retainer. At saka ito pa. Itong taas na ito, pinapalis din yan. Para maganda yung pag-slide yan ng ano. Maganda yung pag-slide ng. Pero wag ninyong babawasan yan. Papalis lang yan. Kasi pag binawasan ninyo, hindi na yan mag-hammer na. Hindi na magkukontak yung kanyang sear niyan. Yung kanyang yung sear niya na hindi na magkakats doon sa kanyang hammer. Kasi dapat yan may mga video na ako niyan. Dapat ito ibababa pa ng kaunti ito ng slide. So pag wag niyo itong babawasan ng malaki, pwede ninyong ipalis lang yan. Ipalis para madulas ba? Para makakatulong din yun ng mga ilang percent para madulas ganun. So pinapalis itong tapat na to, yung lumalapat sa ilalim ng slide. At saka pinapalis din itong pinapalis din itong kanyang ipalis lang huwag naman ninyong bawasan malaki. Parang rounded, alis yung mga kanto para maganda yung kanyang pagtulak ng kanyang slide.
So ayan, yun ang dapat ninyong malaman. Ito ay tinutuno sa lakas ng bala. Hindi dito. Hindi dito sa ano ha. At ito naman ay tinutuno sa primer at sa firing pin. Okay, pagka ang firing pin, pagka kayo nagpalit ng mas malambot na mainspring, kinakailangan para hindi mag-misfire. Pero kung okay naman iputok, kahit hindi na kayo magpalit ng extended firing pin, may nabibili naman mga medyo mahaba ng konti na firing pin. So yun ang ano dyan, pagka nagmi-misfire. At ang isa pa, ang kalimitan, ang ginagamit ng mga shooter ay light primer kasi mayroong mga hard primer para siguradong puputok. So ayan ang mga dapat ninyong malaman tungkol sa mga spring ng inyong mga handgun. Okay? Kahit pa yan ay anong model, ganun din yan. So ayan ang ano, at kung talagang kayo ay nahihirapang ikasa, nahirapan kayong ikasa, halimbawa, nahirapan kayong ikasa, hirap kayo ikasa ganun, ay di, ikak muna ninyo bago ninyo ikasa, bago ninyo ikasa. Mas malambot na yan. Kasi nga, nakatumba na to wala, minus 25 pounds na, matakin nung nabawasan ng 25 pounds yan, ay di yung 16 pounds na lamang ang inyong hinahatak. 16 pounds na lang yan. Ay pero kung ito, ay 25 pounds yan 25 pounds ito, ay di, natural matigas yan. Matigas yan. Kaya yung ano niyan, yung atras ng ano niyan, kayang-kaya ng bala. Kailangan yung bala mo ay nakatuno dito, hindi nakatuno dito. Ito ay nakatuno sa lakas ng bala. Ito naman nakatuno naman ito sa firing pin at sa primer. Okay, so 25 pounds ang standard hanggang 18 pounds. May nabibili namang mga spring na mga ganun sa mga piliin na ninyo Wilson Combat. Tatanong na naman ninyo sa akin kung ano magandang brand. Wilson Combat ang nakikita ko sa mga research ko. Wilson Combat ang karimihang sinasuggest diyan sa ating research. Okay, so ayan, at sana may natutunan na kayo sa atin, at sana kung may mga tanong pa kayo sa 1911, itanong na ninyo dahil may 1911 pa tayo pag kinuha na itong 1911 na ito, kasi ito lang ginagawa ko dito. Ayan ko na yan, nagawa na natin. Pag ito nakuha na dito, wala na tayong pandemo. Okay, so ayan lang ang mga katanungan na ating dapat sagutin sa 1911. At yung iba naman nasagot na natin. So yung mga may katanungan tungkol sa 1911, halos kumpleto na tayo ng tanong dito ng mga kasagutan dito Paulit-ulit na nga tayo dito para na tayong sirang plaka. So pinagbibigyan ko lang yung mga bago nating subscribers para hindi naman magtampo. Yung iba naman kasi na natatamad ng balikan pa yung ating mga videos. Pero yung mga interesado talaga, kamukha ni Sir Noli P. Samir, sabi nga niya, binabalikan pa niya yung mga luma natin videos Kasi nga, minsan mas maganda pa yung paliwanag ko doon Kasi minsan, hindi ako gumagawa ng ng script. Kung ano lang yung malala ko ngayon, yun lang nasabi ko ngayon. Kung may nakalimutan ako ngayon, di, idagdag na lang ninyo kung naalaala ninyo. Okay, so yan, at maraming salamat sa inyo, at ito na ang ating mga community spotlight. Mag-comment lang kayo, manood ng ating mga video at mag-share para mapasama kayo dito sa ating random na community spotlight ng ating YouTube channel. Okay, shout out kay Gimboy, meron kang 76 engagement. Shout out kay Tongkos Vlog, meron kang 1 engagement. Shout out kay James Michael Bumbani, meron kang 100 plus, perfect ang engagement. Thank you. Salamat kay Pew_Tang_ina. Yan. Mahirap magkamali tayo ng bigas. Meron kang 8 engagement. At salamat kay Norman Paul, meron kang kay Ming 77, meron kang 53 engagement. Okay, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli natin video, magtanong lang kayo at sasagutin natin yan sa abot ng ating malit na kalaman. Thank you very much and God bless.